Hi, Dodds po. Kumusta? Pag-aaralan po natin ngayon ang Adobe Photoshop. Ituturo ko po sa inyo kung paano gamitin itong Adobe Photoshop. So, tuturo ko yung simple at practical para madali nating maintindihan kung paano nga ba gamitin ang Photoshop. So, sa lesson na to, ituturo ko sa inyo ang workspace ng Adobe Photoshop. So since ginagamit ko na version is Adobe Photoshop CS6, ituturo ko sa inyo kung ano yung workspace ng Photoshop. So una, tuturo ko sa inyo yung interface ng bagong Adobe Photoshop CS6. So makikita natin dito, kung napansin nyo yung mga earlier version ng Photoshop, lalong-lalo na sa CS5, medyo medium gray ang gamit dito, ang kulay ng workspace niya ng Photoshop ng CS5. Pero madali lang po to, pwede natin palitan ang kulay kung gusto natin. Kung ayaw natin ng kulay na default ng CS6, pwede tayo pumunta sa edit, punta tayo sa preferences, click natin yung preferences, and then hanapin natin yung interface, yung kasunod ng general. I-click mo lang yung interface. So makikita natin dito yung appearance, no? Kung nakita nyo itong color scheme, andito yung default nya, yung medium gray. So kung gusto mo nang palitan yung kulay nya, halimbawa gusto mong ganyan, medyo light gray siya, kung gusto mo ng ganyan, pwede mong i-select yan, pindutin mo lang, tapos select OK. So may apat dito na pagpipilian, yung lighter gray, medyo light, medium gray, tsaka yung dark gray. So explore mo lang tong area ng preferences, lalo sa interface. So ayan, mas pinrefer ko yung medyo light gray siya kasi medyo mas maliwanag tingnan sa mata. Sa ngayon, itong area naman na to, itong nakikita niyo na kiniklik ko, pwede rin palitan yan kung gusto nyo. Bali, right click lang kayo sa inyong mouse at makikita nyo may option, may pagpipilian. May black, kung gusto nyo ng black, mas komportable kayo sa black, pwede nyo palitan ng black. Kung dark gray naman, pwede mo rin palitan ng dark gray. So ito yung mga options na gusto mong gawin sa document window mo, yung background ng document window mo. So pwede mo rin i-customize kung anong gusto mong kulay, kagaya nito, select custom color. Yan, mamimili ka ngayon kung anong gusto mong kulay. Bawa anong gusto mo, trip mo. Then ganyan ang magiging itsura ng document window, background ng document window mo. So yun, yun yung bagong interface ng Photoshop sa S6. Tsaka at papapansin nyo rin dito na may dito banda sa may toolbar, ito yung bago na to, yung yan, kung pipindutin nyo yan, bali ito yung pwede natin palakihin, pero wag kayong matakot pag nakita niyo yung ganyan minsan kasi napipindot niyo yung tab key. So shortcut nun, pwede natin gawing pindutin ang tab key para babalik siya. So pwede ka mamimili dito. Actually pag nag right click ka dito, makikita mo may standard screen mode, full screen mode with the menu bar, full screen mode. So may tatlong pagpipilian. So kung anong gusto mo, standard, ganyan yung magiging itsura niya. Right click ka uli, tapos full screen mode. Tsaka ang shortcut key naman niya, pwede mong pindutin yung F key sa keyboard nyo. Pindutin nyo lang F, then pindot ka pa kung ayaw mong ganyan. So balik sa standard. So yun yung bali yung bagong interface sa Photoshop sa S6, Adobe Photoshop sa S6. So yun po yung interface. Pangalawa ay ang toolbars.
So, ang toolbars matatagpuan natin dito sa left side ng workspace natin. Bali, ito yon. Ito, hilain ko para makita niyo yan. Ito po yung toolbars. So, pwede natin paliitin yung maging ano niya. Pwede rin natin na ilagay siya dito. Pag nakita niyo yung kulay blue na yan, para maging parte siya dito. So, since ano siya, tackle space siya, pwede natin pindutin tong dalawang triangle dito para lumaki yung space mo. So, yan yung mga toolbars. Dito natin makikita yung mga bawat tools na gagamitin natin sa pagtatrabaho natin pag nagsimula na tayong mag-edit or ano yung mga gagawin natin sa Photoshop. Ito yung mga tools na kakailanganin natin. So, ito yung tinatawag na toolbars. So, okay na itong toolbars dito. So, alam mo na toolbars to dito. So, dako naman tayo sa option bar. Itong option bar naman, makikita natin dito sa taas. Ito yun. Makikita natin to. Yan. Ito yung mga option bars. Bali, every click natin sa mga tools na gagamitin natin, may mga option natin na tayong makikita dito. Tingnan nyo na nagbabago yung ano dito. Sa later naman ituturo ko tong ano tong nanditong option na to. So, ito muna, pag pipindot tayo ng mga tools dito, papansin nyo may nagbabago dito sa taas. So, ito yung tinatawag na option bar. So, ang pang-apat ay ang menu bar. Ang menu bar naman ay matatagpuan natin dito sa taas. Ito yung mga to, kung nakikita nyo, file, edit, yan, ito na sa taas. Ito yung tinatawag na menu bar. So, ang menu bar, dito natin matatagpuan lahat. Anong gusto natin gawin. Even yung mga tools dito, lahat ng mga pwede natin gawin, lahat ng mga options, lahat ng gusto natin, makikita natin lahat dito sa menu bar. So, we will tackle that later. So, for now, alamin muna natin kung ano ba yung nasa loob ng workspace ng Adobe Photoshop. So, okay na to, menu bar. Ang panglima naman ay ang panels. Ang panels naman ay etong area na to, mga panel dock ang tawag dito. Kasi pwede natin tong tanggalin or separate natin. Gusto natin kung layers, ganyan lang. Pwede natin ibalik din. Pwede natin i-move dito kung anong prefer natin na itsura ng workspace natin. Pwede na natin ibalik siya sa pwesto niya, ganito. Yan. Ito yung tinatawag na panel dock. Actually, itong panel dock matatagpuan natin to sa menu, window menu. Kung ano yung, ito yung napansin nyo may mga check dito. Ayun yung makikita natin dito naman sa panel dock. So, halimbawa, pag gusto mo maglagay ng brush, pindutin mo lang itong brush. Ayan. Ayan, nakikita natin. May brush na siya na panel dock. So, ayan po ang panels dito po. Natatagpuan natin pag halimbawa nagtrabaho na tayo, kagaya dito. Kita natin dito may layers. Mga nakasulat dito. So, dito sa may panel dock, dito, panel, makikita natin yung mga ginawa natin. O, yung interface, pwede kong i-off. Yan, ito yung panel area. So, sa 6 naman ay ang document window. Ang document window naman, ito yung area natin ito. Nakikita nyo, itong area na to. Kung napansin nyo, may tab dito na nakalagay Photoshop Tutorials. Ito yung kabuuan ng document window. Tapos ito makikita mo rin dito sa baba. Ang gusto mo palakihin, lagay mo ng 100%. Tingnan natin kung ano magiging itsura niya. Yan, ang 100% ng ano niya, document. So, kung gusto mong ano naman, balik mo sa 50.
Yan, pwede nyo gawin dyan. Pero may mga shortcut din dyan. Pwede kang ituro sa inyo later on. So, sa ngayon, at least alam muna natin ano yung itsura or ano ang nakapaloob dito sa workspace ng Photoshop. Dito rin may kung napansin nyo ito, may dock 3.99 MB. So, ito yung mga kung pipindutin natin itong na triangle, makikita natin dito yung detalye ng ating document. So, makikita natin yung sizes, even makita natin dito yung current tool na ginagamit natin. Yan, move tool, ginamit natin. Kikita natin dito yung dimension, kung gaano kalaki. Gaya yan, 10 cm by 10 cm, 300 ppi. So, ayan po yung, ito po yung area na to tinatawag na document window. Halimbawa, nagbubukas ako ng bagong file. Ito. Gaya niyan. At napansin nyo, nagbago yung document window ko. May bagong tab. So, nakalagay page.jpg. So, ito yung bagong nakalagay naman dito yung gaano siya kalaki. Kasi, nakalagay dito document dimension. So, pag lagay natin document sizes, 1.02 M siya. So, ito yung tinatawag na document window. Kung pansinin nyo, pwede natin to siyang i-drag. Yan, para makita natin yung dalawang tab. Tag natin ganito. Pwede natin siyang ilipat dito kung gusto natin. Ayan ang maganda dito kasi pwede natin na mag-edit ng dalawa gamit tong mga tab na to. Pwede natin itong ihiwalay, ganyan. Pwede din ito. So, depende na sa atin. So, pwede natin ibalik. Pag napansin nyo na nag-color blue na yan, pwede babalik na yan dati sa pwesto niya. Gaya niyan. Ayan. So, pag nagbukas tayo ng marami pang mga tabs, dito, lilihira yan dito. Makikita natin. Pag puno na siya, makikita natin dito yung dalawang arrow. Na ibig sabihin marami pang nakabukas, marami pang mga tabs or document dito. So far alam na natin kung ano yung document window. So delete muna natin to. So ang pang-pito naman ang customize your workspace. So ang customize your workspace, bali yung workspace natin na to, kung napapansin niyo, pwede natin siyang baguhin. Depende dun sa gusto natin mangyari sa kung saan tayo komportable. Kagaya nito, ayaw ko ng may kulay. Pwede kong burahin yan. Tapos, gusto kong magdagdag pa ng timeline. Ayan. Gusto ko yung lagay dito sa baba. Yan. Yan, nakita nyo na may timeline na ako dito. Ganyan yung magiging gusto ko. Tapos dadagdagan ko pa ng mga panel doc, kagaya ng color history. Yan, may history na ako. Yan, kung komportable ka sa ganyang work area mo, workspace mo, pwede mo siyang i-save. Hanapin mo lang dito sa may right side, yung tinuro ko sa inyo, nakasama nung option bar dito sa bandang kanan sa taas. Nakita natin to, pinipindot ko. Halimbawa, etong new workspace, pindutin nyo lang yan pag gusto nyo i-save. Ayan, may nakalagay untitled. So, ano ba, lagay natin dudes. Ayan, save natin. Already exist. Yeah, na daw, nag-exist na. So, try natin, palitan natin yung pangalan para makita nyo talaga yung kaibahan. Diba, ayan, Z. Ayan. So, napansin nyo, nagbago dito yung kaninang essentials nakalagay. Ayan, Z na nakalagay. So, ibig sabihin, ito na yun. Pagbukas natin ng Photoshop, hanapin mo lang to pag gusto mo tong workspace na to ni Z. Lalabas tong ganito. Halimbawa, balik tayo sa essential. Sa new CS6, piliin natin. Yan, nagbago yung itsura niya. Kasi ganyan yung naging setup nung CS6. So, pwede na natin
piliin yung painting, ano magiging itsura niya. So, ganyan ang trabaho dito sa itong option na to, itong option bar na to. So, pwede kang mamili kung anong gusto mo at pwede mo rin i-save kung ano yung gusto mo. So, okay, nakuha na natin. Pwede rin natin itong i-delete kung gusto natin, kung ayaw mong may timeline din, delete mo lang. Lahat ng mga yan matatagpuan natin yan sa window menu. Then, check mo lang, lalabas yan, tapos ikaw na bahala kung anong gagawin mo dun sa ano. So far, yan po yung pag-aaral natin ngayon. Bali, kailangan kasi bago tayo magsimula, kailangan alam muna natin kung ano-ano yung mga ano ba itong mga nakalagay dito. At least hindi ka na matatakot kung ano kaya to. At least alam mo na tool itong mga tools na to. Alam natin na dito makatagpuan sa menu, 'di ba? Yung interface natin pwedeng baguhin. Baguhin yung kulay, mag-right click ka lang dito, or yung buong kulay, punta ka lang sa preferences, tapos hanapin mo yung interface, palitan mo yung kulay, ba gusto mo dark gray, yan, okay mo lang, yan, dark gray na siya kung komportable ka dyan. Yung toolbar, yung option bar naman, dito pag pipindot tayo, makikita natin yung mga options dito. Yung menu bar, ito yung nasa taas. Yung panels, nandito naman yung mga panel dock. Yung document window, ito yung area na to. Tapos, kung paano naman natin customize yung workspace. So kung tingin nyo nakakatulong sa inyo to, you can click the like button or subscribe or share para sa darating pa na pag-aaral sa Photoshop. So tuloy-tuloy po tayo, mahaba po itong pag-aaral, but we will tawag nito, bali hinay-hinay tayo para maintindihan natin. So pinaka the best talaga, kailangan mag-practice, pasensya sa pag-aaral, since Tagalog naman at maintindihan nyo na kung ano yung mga ibig sabihin ng mga to. So salamat at hanggang sa muli, mabuhay.